Ayun, magandang araw po, mga katropa. Andito na naman ako. Ako nga pala si Leonaire, isang value investor na mahigit 10 years, more than a decade na po akong nag-invest sa financial markets. So far, maganda naman. At nagpapasalamat tayo dahil sa opportunity na to na nalaman ko more than 10 years ago na ina-apply ko sa sarili ko na nakatulong din sa akin financially. Uh, Isa po akong math major, isang teacher, pero hindi ko po nagamit bilang isang profesyon kasi nga napadpad tayo sa ibang bansa dahil sa problema noon financially. But isang laking learning po sa akin ito, yung topic na i-share ko sa iyo ngayon kasi personal experience ko po ito. Kasi noon pa man, pinangarap ko na talagang umasenso sa buhay. Pero nung nalaman ko 'to, very excited ako, yung topic natin ngayon na i-share ko sa inyo. Kaya panoorin niyo yung video na 'to. This is about time freedom. Ang nakaligtaan natin bilang isang empleyado, posible ba na magkaroon ka ng time freedom na makapagretiro someday? Itong topic na 'to is about time freedom, kaya panoorin niyo. Ang strategy natin nga gagawin ngayon is about dividend investing, na very possible pala na makapagretiro ka 'pag alam mo yung ginagawa mo, tama yung disiplina mo, consistent ka sa ginagawa mo at meron kang kaalaman kung paano gawin. Ano ba yung dividend investing? Ang dividend investing is a strategy to generate a steady stream of income from their investments. Dividend investing primarily involves buying stocks or REITs in companies that pay regular dividends, which are essentially payments made to shareholders out of the company's profits. So, pag ang isang kumpanya kumikita na publicly listed company, in return, binibigyan nila ng profits din yung kumpanya through dividends. So, sinishare po nila yung profits bilang isang shareholder o isang part owner ng isang kumpanya. At mangyayari lang po yan pag nag-invest po kayo, pag bumibili po kayo ng stocks or bumibili din kayo ng REITs. So REITs is a real investment trust, isa po yung real estate na pag kumikita po sila sa leasing o rental, either yung commercial o residential na pagpapaupa sa kanilang property, then pag nagkaroon po sila ng company profits, binibigay po yan through dividends. Ang tawag po dyan is dividends. Distribution of profits that a company makes to its shareholders. So, din-distribute po yan. Depende po yan sa interest o yung capital na pag malaki po yung capital mo, malaki din po yung kikitain mo o malaki po yung shares mo na makukuha through dividends. Paid out quarterly or annually and are a way for companies to reward shareholders. Ang nag-announce po sila kalimitan quarterly or annually. Depende po yan sa kumpanya. Dividends tends to be more profitable, more consistent earnings growth. Kaya dahil kumikita na sila, malaki po yung chance na magkakaroon kayo ng cash flow o dividend in return. At ang kagandahan niyan, over time, ang earnings growth nila is consistent. At malaki po yung chance na lumalaki rin po yung stock prices ng pagbili mo nung time na yon. Over time, yung maliban sa dividend na nakukuha mo is yung appreciation value po ng price o per share ng isang kumpanya, lumalaki din po yan. Kaya napaka-profitable po yung mga stock dividend o dividend stocks na pag bumibili ka, ganoon po yung return noon, mas maganda. Ano ba yung mga advantages pag bumibili ka ng dividend stocks? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga dividend stocks na mismong personal noon at hanggang ngayon na binibili ko. Hindi po ito financial advice. Kung medyo conservative po kayo, ito po maganda po. Pero kung
hindi po kayo conservative, more on growth stocks, pwede din po, depende po sa strategy nyo. So ano ba yung mga disadvantages o advantages dito, advantages of dividend stocks? Una is to generate income regularly. Ganon kaganda. Kung regular po yung makukuha yung income, mas malaki po yung chance na magkakaroon kayo ng time freedom. Ang time freedom po, hindi po yan nakabase sa age. Kung hindi, sa income na na-generate mo per month na enough na makukover yung needs mo, yung basic needs mo. So, yung bahay, yung pagkain, yung damit, yung medicines. Yun po yung purpose ng sinasabi kong time freedom. Na kahit anong gawin mo sa oras mo, hindi ka na problema sa mga basic needs mo. At very possible po yan through dividend investing. Kaya isa din pong paraan, kaya nga ngayon sinishare ko to sa inyo about dividend investing kasi nga it's a regular way na magkaroon ka ng income. Very predictable yung kita sa dividend investing. Pangalawa po is achieve long-term growth. Habang tumatagal kasi profitable yung isang kumpanya, mas malaki yung chance na kumikita ka ng malaki at nag-grow yung finances mo, yung pag-i-invest mo. Historically, outperform non-dividend paying stocks in terms of total return. Kasi nga, dalawa po yung kita mo dyan, yung cash na nare-receive mo quarterly or annually plus yung appreciation value per share ng isang kumpanya. Kaya karamihan o kalimitan na outperform ng isang dividend stocks yung mga regular na companies na hindi nagbibigay ng dividend. Lastly is a reduced portfolio risk. Ganong kaganda kasi sa portfolio management, dapat i-consider mo rin yung mga dividend stocks kasi nga automatic po sila kahit tumataas o bumababa yung markets, kumikita po sila kasi nagbibigay po sila ng return quarterly. Ganong kaganda. So, meron ka na namang pang-invest at magiging compounded po yan pag alam mo yung strategy. Ngayon, basic pa lang to yung isi-share natin over time. Kaya panoorin nyo ako sa mga videos ko para mas maintindihan natin lalo. Or comment down below kung anong topic pa yung pag-uusapan natin about ito dividend stocks. Sa ngayon, focus muna tayo sa dividend investing at kung possible ba na kung magkaroon ka ng time freedom over time pag ginagawa mo to. Bibigyan ko kayo ng numbers na very possible para over time. Kahit isang empleyado ka, kahit kumikita ka lang ng sapat, kahit kumikita ka lang o nagtatrabaho ka lang sa isang government, then very possible na makapagretiro ka through dividend investing. Titingnan natin mamaya, gagamit tayo ng wealth calculator para makikita mo mismo kung ano yung progress mo over time. At kung ano yung mangyayari sa'yo over 10 years, 20 years, 30 years, meron kang exact value na nakikita. At dividend investing is very possible na magkaroon ka ng time freedom. Yan ang ginagawa ko for more than 10 years at very sulit naman. Next is, ito yung tatandaan natin pag bumibili tayo ng mga dividend stocks. Una is yung cash dividends. Cash dividends portion of their profits to shareholders in the form of cash. So, ito yung mga types ng dividends na makukuha mo. So, binibigyan nila sa cash. Kung meron kang broker, automatic po yan dun sa remaining cash balance mo, nadadagdag po yan at meron ka pong resibo niyan at pinapadalhan ka po ng broker na meron kang cash dividend for this day at marireceive mo yan sa email mo at automatic po yan matatanggap mo dun sa remaining balance mo dun sa account mo sa isang broker. Pangalawa is yung stock dividends. So, pag hindi nagbibigay yung kumpanya ng cash dividend, either nagbibigay sila ng stock dividend, share of price instead of cash. So, kung meron kang 1,000 shares, then bibigyan ka nila ng 20%. So, automatic po yun, 1,200. Madadagdag po yun automatic doon sa share price or no, doon sa number of shares na nakukuha nung binili mo yung stock dividend na yan. So, stock price yung or stock numbers yung ibibigay sa iyo. Pangatlo is property dividends. Property dividends can be physical assets such as real estates or other securities. So, pag
hindi sila nakapagbigay ng property dividend, ang ginagawa po nila is kino-convert po nila yan through cash or stock dividend. Lastly po is yung special dividend. Excess cash or has sold off assets. Kung may mga unexpected na sale yung isang kumpanya. So, nung pagbenta nila, kumita sila, then magbibigay po sila ng kung wala silang paggagamitan dun sa pera na yon kasi nga wala silang project ng taon na yan, kalimitan po nagde-declare sila ng special dividend. Kaya maganda rin, cash flow na rin po yon. Ganon kaganda yung cash dividend. Ito yung importanteng terms na maintindihan natin about cash dividend. Una is yung dividend yield. This is the annual dividend per share divided by the share price. So, kaya nga sabi ko nga, kalimitan ang isang kumpanya nagde-declare yan ng yung mga publicly listed companies na regulated sila ng Securities Exchange Commission, nagde-declare po yan sila in advance ng dividend yield. So, ang dividend yield can be quarterly or annually. So, this is per share divided by the share price. So, kung marami kang shares, mas malaki po ang kung malaki po yung numbers of shares mo, so mas malaki po yung dividend yield na makukuha mo. Kaya dividend yield is the annual dividend na binibigay sa mga shareholders na profits ng isang kumpanya. Record date. The date a company will check and record information about who is eligible to receive a dividend payout. Kaya itong record date na to, kailangan mo lang tandaan dito is yung ex-dividend date. So, sa ex-dividend date, this is essentially a cut-off date. Kaya nga, pag meron kang shares sa isang kumpanya, dapat hindi ka sa araw na yun, yung ex-date na yun. Kasi ibig sabihin nun, yan yung cut-off. Hindi ka na mako-cover ng dividend. Yun po yung ibig sabihin ng ex-dividend date. Kung let's say ngayon, bumili ka, hindi ka na mako-cover ng dividend. Kasi nga ito yung araw na to na cut off. Pero kung kahapon bumili ka, then mako-cover ka ng dividend. Yun po yung ibig sabihin ng ex-dividend date. Kaya pag bumili ka, dapat before ex-dividend date. Next is yung dividend payout ratio. This is the dividend as a percentage of a company's earnings. Ang payout ratio is yung percentage po yan ng isang kumpanya kung gaano kataas sila magbigay ng dividend. Kung meron silang 100% payout ratio, so very possible na next year magkakaroon ka ng 100% na dividend doon sa price o doon sa shares na nakukuha mo. Yan po yung dividend payout ratio para malaman mo kung consistent ba yung isang kumpanya na magbigay ng isang dividend. Ito po yung pinaglalagakan ko ng investments, yung PSE, yung Philippine Stock Exchange. Ito po yung local publicly listed companies natin na nagbibigay ng dividend. Hindi po ito, this is not a financial advice na binibigay ko. Kaya nga, do your own research pag bumibili po kayo ng dividend stocks. Kasi marami pong iba na hindi maganda yung fundamentals. Sa dividend stocks na bibilhin mo is titingnan mo talaga yung fundamentals for the last 10 years. Yun ang ginagawa ko. Pero over time, pag-aaralan natin yan, isi-share natin kung ano yung mga tinitingnan natin para mas makapag-invest ka at over time, andin pa rin yung investments mo. Ito yung mga halimbawa ng mga publicly listed local companies sa Pilipinas na nagbibigay ng dividend na mas mataas na dividend. Ito is REIT. Ito yung mga Real Investment Trust. Kung makikita nyo yung VREIT, nagbibigay sila ng 10% a year. At maganda rin yung payout ratio nito. Ang Double Dragon REIT, meron silang 9.4%. Itong PhilInvest REIT, meron silang 8.38%. Ang Mega World REIT, meron silang 7%. Yung CREIT o yung Citicorp Energy, meron silang 6.5% a year. Itong percentage po nito is per year. Itong REIT na to is real estate na nagbibigay sila ng dividend na kita nila doon sa either commercial, residential, o leasing ng isang property.
Kaya napaka-secure po nito at kaya nga sinasabi ko palagi yung dividend investing can generate regular income para sa iyo kung gusto mo ng time freedom, kahit wala kang trabaho, wala ka ng tumatanggap ka na lang ng income per month, very possible yung dividend investing. Yung Premier Island REIT, meron silang 6.2%. At yung A-REIT, ito yung Ayala REIT, nagbibigay sila ng 5.6. Kaya napakaganda kung mamaya ipapakita ko sa inyo na very possible na magkaroon ka ng time freedom at regular yung income mo, nasusustain niya yung mga basic needs mo. Kung alam mo yung target mo, kung magkano yung capital na kailangan mo, isi-share natin mamaya. Ito yung mga halimbawa ng mga dividend stocks na nagbibigay ng magandang return na above sa bangko. Kasi yung bangko, less than 1% lang, kaya lugi talaga kayo. Ito yung mga REIT na nagbibigay ng mas mataas doon sa inflation, kaya maganda rin. Kung advice ko ito sa mga empleyado na hindi makapag-manage ng mga businesses nila, kasi nga ang business, dalawa yan, sinasabi ko palagi. Active business, tsaka very passive business. Itong opportunity na to, dividend investing for me is a business. Nabilong nga lang siya sa passive business. Kaya kaya pag-aaralan mo rin ito, bigyan mo rin to ng oras, bigyan mo ng effort, bigyan mo ng pagpapahalaga kasi this is a business. Dividend investing for me is a business. Kasi nga, you put money, time and effort, research para makapag-invest at lumago yung pera mo. Ito yung mga halimbawa na pwede mong paglagakan ng pera mo at kumita ng regular income per month. Ito naman is yung mga publicly listed din ng mga kumpanya na nagbibigay ng magandang dividends. Itong si Mirara, isa din to sa pinakamalupit na kumpanya na kumikita. Imagine yung market cap niyan is 139 billion. This is a publicly listed company. Nagbibigay sila last year ng 18.24%. Imagine that. Ang laki niyan. Kaya nga, very possible yung dividend investing. Kung meron kang enough na kapital, mag-aantay ka na lang ng dividend, cash dividend o na binibigay. Kasi nga, kumikita naman talaga yung mga kumpanya na yan. Hindi ko na sabihin lahat, pero yung mga familiar lang ng mga kumpanya, itong ang keeper na maganda rin, bago to nasa nasa liquor business. Pero hindi po ito financial advice pero yung sinasabi ko, do your own research na ito yung dividend nila last year, kaya maganda. LTG is a Lusitan Group, then DMC, this is Kunsinji companies na this is a holding company din na nagbibigay din sila ng magandang dividend. Kaya imagine, for the minimum, kung alam mo yung makukuha ka ng 10%. Di ba? So, over time, kaya mo nga makapag-retiro, kaya dito ako nag-focus. Dito ako mas kampante at mismong ako na-experience ko yung mga ganitong dividend rate na binibigay nila. So, ito yung mga local companies na nagbibigay. Makikita nyo po yan sa PSC website, yung mga records nito. This is public records na makikita nyo para mas may idea kayo. Aralin nyo, una muna is yung mga blue chip companies, yung stock dividend companies, then yung REIT. Kasi nga, halos sigurado po, 98% po yan na nagbibigay sila talaga ng dividend. At very rare po, 1 in a million po na bumabagsak yung mga kumpanya na yan. Yan ang totoo dyan. Kasi nga, imagine mo naman yung LTG na yan, example na yan is 101 billion market cap. Yung DMC, 145 billion. So, maglagay lang po kayo ng pera dun sa more than 50 billion market cap na nagbibigay ng mga dividends. Kaya sulit po. So, yan yung mga local companies na nagbibigay ng mga dividend. Next is naman is yung mga international stocks. Naglalagay din ako dito na nagbibigay din sila ng mataas na dividend. Sa S&P 500, ito yung mga companies.
very popular po ito. Kung makikita nyo, yung mga dark green, yan yung mga companies na nagbibigay. This is 500 companies sa US na nagbibigay din ng stock dividends o cash dividend. Pumili lang po kayo, pumili kayo ng broker na maayos. At kung mag-invest po kayo o bumili kayo ng mga dividend stocks, meron yan. So, pumili lang kayo. Ayaw kong mag-recommend dito, pero in the next videos, mamanood kayo ng videos, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga legal na mga brokerage firm na pwede kang makapag-invest sa mga stocks na to. Microsoft, Apple, alam naman natin yan, yung Procter & Gamble, mga ExxonMobil, yung mga nasa oil and gas, yung Johnson & Johnson. So, may mga companies dito na medyo mataas magbigay ng dividend. Ito naman yung sa mga international stocks. Ito yung mga companies na sa worldwide, Perrigo Company, nagbibigay rin yan sila ng mga maayos na dividend. Kaya nga, bigyan nyo ng oras, mag-research kayo. Kasi nga, this is a business. Di ba sinasabi ko palagi, business to, itong dividend investing. Kasi nga, kumikita ka. Kung malaki ang kita mo, edi mas maganda. So, kilala naman natin siguro yung Walmart. This is a grocery store, yung ExxonMobil. Ano naman yan? Oil and gas. Yan ang dyan. Next is, ito yung mahalaga na sinasabi ko kung very possible ba yung dividend investing. 100% po. Kung titingnan nyo, kung meron lang kayong 10,000, kaya sinasabi ko, sakto yung discipline nyo. Then over time, nag-invest po kayo at kumikita ng average dito, meron tayong 4 or 12%. After 25 years, makikita nyo yung 10,000 na yan can be 18 million. With a consistent discipline, tsaka consistent kayo sa ginagawa nyo, bumibili kayo ng mga malulupit na kumpanya na magtatagal ng 50 to 100 years, then malaki yung chance nyo na makapag-retiro, na makapagkaroon kayo ng time freedom para sa pamilya nyo. Kahit mawalan kayo ng trabaho, buhay kayo. Ito yung wealth calculator na mapoproject nyo kung magkano yung value ng pera nyo. Dito lang sa 10,000, 4 to 12%, i-average mo lang yan, 7% per year. Tapos, continuous ka buwan-buwan na nag-invest sa isang dividend stocks. Over time, after 30 years, that's 29 million. After 5 years, that's 52 million. 58 million. Let's say on the average for the last 35 years, gusto mo nang magretiro kasi isa kang empleyado sa isang gobyerno o isa kang employed ngayon. Kung titingnan mo itong wealth calculator, very possible na pwede kang kahit wala ka na sa isang employment, buhay ka na tatanggap ka ng dividend. Let's say, na-continue mo itong tuloy-tuloy ka for the last 35 years. Meron kang 58 million. Ano na lang natin average. Meron kang 50 million for 35 years. Ngayon, tingnan natin kung gaano kalaki o kita mo kung aasa ka lang sa dividend. Tingnan natin. Meron kang 50 million. Ngayon, tingnan natin. Time freedom works. It works. Ito, tingnan natin yung value na to. Kung meron kang 50 million over time, for the coming 35 years, 7% lang po niyan. That's 3.5 million per year. Ngayon, i-divide natin yung 3.5 million per year, divide by 12 months, that's 291,666 per month. Buhay ka na. Kaya nga, time freedom with the strategy of dividend investing works. Itong 291,000 na yan na yung sasagot sa lahat ng needs mo, sa lahat ng kailangan mo, yung pambili ng pagkain, damit, bahay, medisina. So, kaya nang i-sustain yung needs na yan. Kaya nga, for me, dividend investing works. At pwedeng magkaroon ka ng time freedom. Panoorin nyo yung mga susunod na video ko at hanggang dito lang.
Panoorin nyo para mas lulupit tayo sa pag-invest. Mas gaganda yung future natin. Mas maging financially secure tayo over time. Panoorin nyo po ako sa susunod na video. Hanggang sa muli, ang paniniwala ko is pag ang Pinoy, meron kang disiplina, consistent ka, at nag-execute ka, aasenso ka Pinoy. Yun lamang po.